Ito ay isang affordable digital multitester mula sa tool manufacturer Inco. Sabi ng Inco, ito ay smart. It can measure various electrical parameters automatically kahit hindi na mag-select ng function at ito'y auto-range measurement. At may extra features pa, non-contact voltage detection, data hold, flashlight, auto power off at backlight sa LCD. Ang presyo nito ay nasa 1,600 to 1,800 pesos mula sa official Inco online store. Sulit ba ito o matuturing ito na you've got what you've paid for? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Pangatlong product ko nito, ang una ay isang rotary demolition hammer, ang pangalawa ay isang heavy-duty vacuum cleaner and extractor. Both have performed well. Ito kaya? Ang digital multitester na to from Inco ay model DM6001. Ito ay may sukat na 2.5 inches by 5 inches at kapal na half inch lang o katumbas isang medium range na cellphone na magkasya sa iyong kamay. Ang bigat nito ay nasa 150 grams lang, gawa sa durable plastic ang case nito at meron ding silicone protective case. Sabi ng promotional video ng Inco, ito ay durable at can withstand from fall. Anyway, may mga grooves ang protective case para hindi dudula sa iyong kamay. Kung bitbitin mo to, meron naman itong kasaling durable protective case na may compartment pa para sa kanyang accessories at handle para sa easy handling. Ang apat na buttons dito sa harap ay made of silicone but sa ilalim nito ay micro switches. Medyo may katigasan ang butot, kailangan mo i-press talaga. Ang LCD ay nasa 47mm wide at haba na 57mm or less than 2 inches by 2.5 inches. Nasa likuran nito ang kanyang flashlight. Merong tatlong input terminals dito sa baba para sa test probes. Dito sa gitna, ang black or common test probe. Sa right side, ang para sa red o positive test probe para sa lahat ng klase ng test measurements except lang sa current. Ang para sa current ay dito sa kaliwa or sa left input terminal niya. In just one look, parang sa tingin natin, maikli lang yung contact point ng test probes. Pero actually, nakatago yan. Kasi meron dito ang cover pala. Ito. So yan, mahaba na siya. And this is a clever feature because it helps protect the user of the tester from being electrocuted. Kasi ito, may protection siya. So maganda ito siya. Kung kailangan mong mahaba, then tanggalin mo yung takip. Ganun lang. Yung cord nito ay gawa sa silicone kaya malambot siya or flexible. Okay. Manual and meron siyang box. Okay. Okay, maliit lang pala. Cute siya, cute. May mga accessories, yung test probes, yung test leads. May extra battery. May dalang fuse. Then, let's see. Okay. Para matibay, oh. Ah, ito. Kuha lang siya pala. It's just a silicone protector. Actually, ito lang yung meter niya. Ang multimeter. Tingnan natin kung ma-on ba. Walang baterya. Kailangan pang tanggalin bago makalagay ng battery. Okay. Yun. Dalawang battery pala. Press.
The other one. So 6 volts ang supply nito kasi each battery cell is 3 volts na eh. That's CR2032 3 volts. So in short, 6 volts ang battery niya. Okay, nag-alarm na. Tumunog. Kumpara nitong aking old multimeter, sa box pa lang medyo maliit na talaga itong Inco. Lalo na sa actual tester. So, ganon. Okay, sa actual tester, malayong-malayo ang sukat ng Inco kaysa itong best multi-tester. Pero wala tong backlight ang tester na to. And this is powered by a single 9-volt battery. While ito, as I've shown in the unboxing earlier, meron itong dalawang coin cell battery sa likuran niya. Nabili ko tong lumang tester at only 300 pesos when I visited Shenzhen City in China in early 2020 during the onset of the COVID-19 pandemic. Daming electronics source doon. Tawag niya nga ng Shenzhen City ay Silicon Valley of China. Inco is also a Chinese company. As an electrical measurement tool, ang tester na ito ay Cat 3 or Category 3, which means it is suitable for testing and measuring circuits connected to the distribution part of low voltage power supply devices in buildings. Sa madaling salita, angkop ito sa bahay natin o shop na gumagamit lang ng mababang voltahe ng kuryente. Ang display nito ay capable hanggang 6,000 counts, meaning ang mababasa natin na measurement value dito ay hanggang 5,999. Tinawag na multi-tester kasi marami ang masusukat nito. It can measure AC-DC voltages and current, resistance, capacitance, frequency, diode test at saka capable ito ng non-contact voltage detection. Idagdag ko na rin na ito ay isang true RMS tester na kaya mag-measure ng voltahe kahit hindi true sine wave ang signal. Sabi ng Inco, ito ay isang smart device. Pero my personal preference when it comes to smart device is kailangan nakakonect sa internet or at least it can interact with other devices. Ito, hindi. Pwede natin sabihin, ito ay isang intelligent device. Marami kasi dyan intelligent pero hindi smart, lalo na sa relasyon, di ba? Upon turning on this multi-tester, mag-appear dito sa upper left corner ang word na smart at saka mababasa dito malaking letra auto. Ibig sabihin nito, automatic mag-measure ng AC or DC voltages, resistance at saka continuity ang tester without selecting any function. Itong mga icons dito mula rito from left to right represents different function that this meter can do. Kaya sa unang icon dito sa left ay AC or DC voltages. Mapapansin nyo na nag-move o nag-transfer ang digital needle from voltage to next, which is the ohmmeter for resistance, and ang pangatlo ay itong continuity tester. This means itong tatlong ito ay automatic na ma-detect ng tester. Subukan natin ang tatlong auto functions na ito. Again, it can measure voltages both AC and DC of up to 600 volts. The minimum measurable voltage here is 0.5 volt or 0.5 volt. Okay? So try natin, unahin natin tong ating extension outlet. Tingnan nyo. This is AC. Ang readings niya ay nasa 234. That's 234.3. Then, nasa itaas, makikita dyan 60.1 Hertz. So that's the frequency of our power supply here. If I'll move to DC output here sa aking ATX Benz power supply, pasok natin ito, ang out ng ating buck boost converter. Try natin. Tingnan nyo ang
ang meter. This is 7.49 volts. Ang nakalagay dito sa ating converter is 7.5 ang output. So, more or less pareho siya. Actually, nagpareho na, 7.5 volts siya. For continuity, we can just touch the two probes. You see? Narinig nyo? Automatically, nag-change siya to continuity tester. Again. Maririnig ko yung click sound sa loob. Okay. For resistance, let's say body resistance lang muna. You see, bumabasa siya sa aking body resistance. So, ganun ang auto function nitong tester. For other functions here, you need to press the smart function button. So, ang needle ay nag-transfer sa pang-apat. Ang pang-apat ay millivolts. Hanggang 250 volts lang ang ma-measure dito. So kung duda kayo na lagpas sa 250 volts yung linya na i-measure nyo, then gumamit na lang kayo doon sa smart function kasi aabot sa 600 volts ang matitest doon. Then it also works with DC. Ang next function dito ay hertz. So press smart function. Nakalagay dyan sa ating display ay Hz, which means hertz ang unit of measurement for frequency. So during voltage measurement, mag-appear din doon ang frequency. So sa frequency function, limited up to 250 volts lang ang linya na pwede i-test. Again, pasok natin sa ating AC outlet. Tingnan natin. Look at that. 60.16 yung naka-register dyan na frequency. Kung nahihirapan kang magbasa sa display, you can just turn on the backlight here. So, meron itong third button or last button here. May nakalagay dyan na H slash and light. So, that's the backlight. So, if you press this for about 2 seconds, yan, nag-on na yung backlight. So, mas klarong-klaro na yung display natin. Now, ang next function natin is capacitance testing. So, press smart function. Nasa capacitance na ngayon ang ating settings. Important note lang, during capacitance testing, be sure na ma-disconnect mo yung power supply of the circuit where you are going to test a capacitor. Kung out of the circuit board, tulad nito, ang testing natin na gagawin, kailangan ma-discharge completely yung capacitor. Otherwise, you'll have a different reading. And not only that, you're also risking yourself to electric shock. This tester is also capable of testing another important electronic component, which is the diode. The red probe should be on the anode terminal of the diode, while the black terminal will be on the cathode side. Otherwise, mag-appear sa screen ang OL or open line, meaning baligtad yung probes natin. So, set natin to diode, press smart function. So, try natin, test. Naka-diode na yan. Ito na, nabasa na. So, that's 2 volts, I think. Tama naman. Try natin baliktarin. Nakalagay UL kasi yung red probe natin nakalagay sa cathode side. Ang next two functions ay for AC or DC current measurement. Ang una ay microampere. Tingnan niyo ang sign dito. Para sa malilit na current, while yung pangalawa ay milliampere, nakalagay dyan M, small letter M, then A, which is hanggang 600 milliamperes for both AC and DC current. So, change natin to the current measurements. Kung i-press natin ang smart function, naka-indicate dyan yung LED niya. So, dapat yung test LEDs niya ay ilagay natin sa tama. Itong red probe ay dapat dito sa current. Yan. Para makameasure tayo ng current. And the same true with also the milliampere.
You must remember that the probe should be on the left side input for current measurement. Naka-indicate dito, tingnan nyo, milliampere na nakasulat dito. So kung tanggalin mo rin tong probes dito, mag-indicate yung LED also na word dyan, reminding us na lagay natin yung test probe. Ang last function dito ay NCV or non-contact voltage detection. So ang kagandahan nitong multi-tester na ito, kahit hindi ka gagamit ng test probes, ilapit mo lang sa linya ng kuryente, it can tell kung buhay ang linya. So try natin. Let's change that to NCV. Naka-NCV na yan, then naka-indicate ito NCV. Maririnig nyo mabilis ang beep sound niya kasi malapit na tayo sa mga supply ng kuryente. Kung naka-green dito, it means hina yung AC signal, yung voltahe, malayo siya. Then naka-indicate dyan, no? Green ang lights. Kasi ang sensor ang NCV sensor ay nandito sa itaas, malapit sa flashlight. Okay? So then naka-indicate dito L, it means low yung AC signal. Kung ilapit natin ito sa source ng AC signal, let's say, yun, malapit sa outlet, nagre-red ang light dito at the same time, mabilis yung beep sound niya. Then nakalagay dito, naka-register H, meaning high yung AC signal. Warning lang, maraming factors na naka-affect sa accuracy ng NCV. Pwede meron pa dito nakasaksak na probes. So kailangan wala nakasaksak na probe during NCV detection. So, huwag magkumpiyansa. Baka akala nyo low lang yung AC voltage kasi naka-green dito. Akala nyo mababa lang yung signal, yung voltahe, pero actually mataas. Kasi may mga factors na naka-affect yung surroundings. Kasi tingnan nyo, this is detection by wireless. Okay, so kailangan maingat. Meron ako ditong smart switch. May linya ito. This is the source, ang AC line, at ito ang out ng smart switch. Tingnan natin. Naka-off siya. Dito may red, naka-on. Dito is wala kasi naka-off. If I turn on, you see? Another option para sa NCV detection ay gumamit ng red probe only. Sa NCV function, naka-NCV yan, may nakalagay dyan na live option, NCV or live option. So you press the select button here. Tingnan nyo, from NCV dito, nagiging live siya. So you put the test probes dito sa input niya. Then you use the test probes for testing. I-try natin, ipasok ng test probe sa AC. Nakalagay dito L. Then, yung light ito green. Then, yung beep niya is lower. Meaning, low yung AC signal kasi nakalagay tayo sa neutral side. Kung dito sa isang side naman lang yung live, naka-red na dito at mabilis yung beep sound at naka-indicate ito high kasi nasa live tayo. Ang kagandahan nito, it's more or less perfect yung detection natin ng presence of voltage kasi you are using contact point. May contact siya. Unlike doon sa NCV na wireless yung detection niya. So kasi pag ganito, hindi, di ba? O hindi siya magdedetect. Kailangan mo itapat mo talaga sa terminal para ka makadetect ng presence ng voltahe. Siguro magtatanong kayo, accurate ba yan? Yan din ang tanong ko sa simula, so let's find out. Sinusukat ko ngayon yung AC voltage mula sa outlet gamit ang ating Inco multimeter at ito yung reading niya. Nasa 233.2, naglalaro siya. Then dito sa aking AC panel monitor, ang kanyang reading naman ay nasa 233.5. So, more or less, pareho siya. For DC voltage, susukatin natin yung voltage outputs ng ating ATX Benz power supply. Unahin natin yung output ng regulated or adjustable power supply natin mula sa ating buck boost converter. Nakalagay dyan ang output is 12 volts. Ang input niya, ito yung input niya, 12.37. Yung output ng converter is 12 volts. Check natin sa meter.
Tingnan nyo. Eksakto. 12 volts. So pareho siya. Then, try natin yung individual output ato, yung fixed output ng ATX Benz power supply natin. So, this one is supposedly 3.3 volts. Nakalagay sa ating meter is 3.428. This one is 5 volts. Tingnan natin, that's 5.113. So, malapit lang. This one is 6 volts, 12 volts rather. It's 12.39. So more or less, pupareha lang siya. It's either talagang sobra ang output ng ating ATX Benz power supply, then tama tong ating meter. Susubukan natin dito sa ating pump na connected sa output nating converter dito sa ating ATX Benz power supply unit. It draws 106 more or less milliamperes na current. So try natin. So, tanggalin natin yung isang linya. Then, tingnan nyo yung metro natin. It's more or less pareho lang. It's 104 milliamperes ang nakaregister dito sa ating multimeter. Dito naman is 112 milliamperes also ang nakalagay dito sa ating converter. Check din natin yung accuracy ng ohmmeter ng ating meter. I have here some resistors with different values. Unahin natin from lowest to highest. Ito is 10 ohms lang ito. Okay? So probably ang kanilang lahat ng mga resistors, ang kanilang tolerance is 5%. So 10 ohms to, so probably nasa 9.5 ohms lang to 10.5 ohms ang range niya. I-measure natin, tingnan nyo ang meter natin. That's 11, or nag-down siya to 10, up and down 10.2, so pasok. Okay, pasok sa range na 9.5 to 10.5. Next is 100 ohms, so minus 5% tolerance, plus and minus. So probably yung value niya is from 95 ohms to 105 ohms. Try natin. 98.6, so pasok pa rin, di ba? So pasok siya sa 95 to 105. That's 99 nga. Okay. Then next is 1K or 1000 ohms. So ang probable value niya is 950 ohms to 1050 ohms. So try natin. 9.97, 9.98. So tama, no? Oh, umabot na ng 1 nga. Oh. Take note, oh, nag-change siya to kilo to K na. So, automatic siya nag-adjust kasi free range yung ating meter. So, next is ito 100K. So, probably ang value nito is 95, no? 95.5K to 105K. Try natin. Exactly 100 to 99. So within the range. Ang sunod is mataas na to. It's 1 mega ohms ang value nito. So ang probable readings ito is 9.05 mega ohms to 1.05 mega ohms. So, try natin. Ito yung pinaka-highest. You see, 1.01. So within the range pa rin siya. So capacitance testing naman tayo ngayon. Nakaset na yung meter natin sa capacitor. Okay. Then, I have here some capacitors with different values from the smallest to the highest value na available lang sa akin. Ang ating tester is capable of measuring from 6 nanofarad to 60 millifarad. Okay? Yung millifarad is mas mataas kaysa microfarad. Ang yung nanofarad is mas maliit kaysa microfarad. Okay? So try natin. Then remember again, you have to discharge each battery for capacitor first before testing para kung meron siya naman siyang natirang charges, mawawala siya. Then you will have an accurate readings. Otherwise, magkamali yung readings mo. This is 0.1 microfarad. Try natin. Tingnan nyo ang meter. Remember ha, paglagay natin ito sa test leads natin dito sa terminals ng capacitor,
Hindi yan magbabasa agad, magcha-charge pa yan, then slowly magdi-discharge. So dyan pa natin mabasa yung kanyang value. So, try natin. Yung una is 0.1 microfarad. Nakalagay dyan is 0.026 nanofarad pa yan. Antayin natin. Kung i-convert natin yung 0.026 nanofarad to microfarad, that's 2 microfarad. Okay? Malayo sa ating value dito na 0.1 microfarad. Okay? Try natin baliktarin. Ganun talaga siya. Next is ito is, ang value nito is 1.2 microfarad. So, discharge natin. Then, we'll measure. Try natin. Okay. 1.047 microfarad. Tingnan nyo yung nakalagay na ano dyan, unit, microfarad yan. 1.04. So, more or less, tama to. Kulang lang ng konti kasi 1.2 microfarad to. Then next is 4.7 microfarad to. 4.7 microfarad. Try natin. Okay, it's 4.47. Tika muna. Nag-charge siya ulit. Then it's 4.477 microfarad. So, ang ating ratings ito is 4.7. So, tama siya. Next is, this is 220 microfarad. Try natin. 220 microfarad. Medyo maliit. It's 238, 228 microfarad. So, hindi malayo sa 220. Okay lang yan. Next is ito 1,000 microfarad to. Try natin. It's charging. It's 956.7 microfarad. So, kulang siya ng about 40 plus microfarads. I think it's okay lang yan. Okay? So, ito lang. Medyo maliit na siya. Mali yung readings niya dito. I don't know kung hindi naman siguro to sira. Baka sira na to. Medyo sunog na. Diode testing tayo ngayon. Nasa diode test function ng ating meter. Again, I have here my regular diode na ginamit natin kanina. Then I have also here different colors of light emitting diodes or LEDs. Now, ang regular diode, ang kanyang forward voltage ay normally nasa 2 volts, while the LEDs is from 1.2 to 3.6 volts, depende sa kanyang color. Then, like the regular diode, it also has a forward current from 10 milliamperes to I think 50 milliamperes. Ang ating diode, remember, ang red probe should be on the anode terminal and black probe should be on the cathode terminal. Yung cathode may band dito yung diode, yung indication natin. So try natin ngayon. So we will expect about 2 volts. Try natin. Pero maliit siya, 0.32 volts lang. Supposedly 2 volts siya. Sira na siguro to. Okay. Then try natin ang LEDs. Yung anode is yung mahaba na terminal. Sa LED, yung mahaba na terminal ay yung anode. Okay. So, test natin. Oh. Bigtad. Bakit ito? Red. Try natin. Ito, tama. 1.7 at umiilaw siya ang red. Okay. Yellow one. Try natin ang yellow. Umiilaw din. Maliit lang. 1.8 volts. Okay.
So within the range lang naman to. Itong green, 1.8 din. Then you have clear or white, 2.6. Mailaw na mailaw. Try ulit ako ng blue. May problema ang blue. Okay, umilaw, 2.6, tama. Sira pala to, isa. Bago pa naman. Tama, okay na. Di, sira talaga. Hindi siya ilaw. Try ulit natin yung continuity tester. So, bumalik ako sa auto function ng meter. So, gagawin na natin is, tintatay natin yung delay. Ang continuity tester, mag-beep siya o magbabuzzer siya pag ang resistance is less than 50 ohms. So ito naturally wala natin resistance direkta kasi ang probes ang gagamitin natin. Check lang natin ang kanyang delay. Tingnan nyo kung ilang segundo ang delay pag magtapat na itong dalawang probes. Merong parang 1 second, no? So kung ganun lang, hindi siya mag-detect agad. Kailangan tapat mo talaga. Pag ganito lang, wala. Hindi siya ma-detect. Hindi siya mabibip. Kung saglit lang, kailangan itapat mo. Then there's a delay of about siguro a fraction of a second or 1 second ba. Talagang intelligent ang multi-tester nito. First of all, it can automatically select AC or DC voltages, resistance, or continuity, though some of its test functions are still manual. Mind you, it can remind us to place the test probes or test leads to its proper input when measuring current. Ito pa, free range ang measurement nito once ma-on siya. Unlike dito sa aking old tester, kung kailangan kong mag-test ng 220 volts AC, dapat iselect ko dito sa range na 700 AC. Dito sa Inco tester, di na kailangan iselect ng range, automatic itong mag-adjust, although hanggang 600 volts lang ang kaya. May data hold function din ito. Let's say mag-measure tayo ng voltahe. Nakalagay dyan, 235 volts. Kung gusto mo mas steady yan, mabasa mo later, i-press the H and backlight button here. H is for hold, so data hold to. Press, then nakalagay dito ang H. So, ang data dyan, naka-hold na yan. That's 234.9 volts. So, hindi yan mawawala. So, kahit natanggal na tong probes dito sa AC outlet, nandito pa rin yung readings na 234.9. So, bumalik siya. Pag sinaksak mo ulit, babalik yung natural na reading. So, you press again. Naka-hold na yan. Then, you press again para ma-off ang hold. Babalik na naman siya sa galaw-galaw yung readings niya. Gamit na gamit itong hold function kung sakali nasa masikip na lugar or kailangan mong i-freeze ang readings para mabasa mo ng maayos. And speaking of unfavorable location, kung madilim ang test area, you can also use the flashlight of the meter by pressing and holding the select buttons for more than 2 seconds. Itong function niya, select, then may nakakalagay dyan na flashlight. So you press that for 2 seconds. Nag-on na yun ang kanyang flashlight. Ang auto power off feature nito ay mag-activate after 15 minutes kung walang ginagawa dito sa tester. Kung ikumpara mo ito sa isang popular brand na cheap o affordable, yung Aneng, mas mahal ito. Yung Aneng na 681 model, may malaking screen at ganito rin ang features, nasa 1,000 pesos lang. Sa price range nito na 1,600 to 1,800 pesos, sulit pa rin.
Kung meron kayong experiences on Aneng or Inco multitester, share it in the comment section below. Daghang salamat, bye.